Sa lupang kilala sa tamis ng asukal, may mga kwentong mapait ang wakas. At nitong mga nakaraang araw, sa gitna ng katahimikan, isang bayan ang biglang umalingaw-ngaw. Toboso, Negros Occidental. Dalawang oras ang biyahe mula Bacolod bago marating ang bayan ng Toboso. Madadaanan ang malawak na mga taniman ng Tobosa, magkabilang panig ng kalsada. Pati yung dati bayan pa lang pero ngayon syudad na, yung Escalante City. Na noon pong 1985 ay nakilala dahil sa madugong massacre na naganap doon ang mga magsasaka ng tubo. Mahigit 4 na dekada na nga po yung nakalipas, yun pa rin ang mga isyong kinakaharap ng Negros. Yung kahirapan, yung tunggalian ng militar at ng New People's Army, wala pa rin hong pinagbago. Katulad din po nung issue dito po sa insidente ng karahasan na naganap sa Toboso. Pagdating sa bayan ng Toboso, kapansin-pansing walang tao ang mga kalsada. Actually, live pala ito. Pupuntahan po natin yung pinangyarihan ng insidente dito sa Barangay Salamanca. Ito tayo sa Barangay Salamanca. Masasabing mapanlin lang ang katahimikan dahil ilang araw lang ang nakararaan. Mawad Arlene, malagputan kang bala di haron. Umaga ng April 19, nabulabog ang mga residente ng Barangay Salamanca dahil sa sunod-sunod na putok ng mga baril sa pagitan ng militar at ng armadong grupo. Ula naman nasa kanang kuan sa buto-buto. Sunod na lumabas online ang mga litratong ito. 19 na nasawi. Ayon sa militar, ang mga namatay, mga miyembro ng NPA o ng New People's Army. Hindi madaling puntahan ang pinangyarihan ng insidente. Matarik ang daan pababa. Madulas. Sa ibaba nito, may lilim na lugar. Dito raw nagpang-abot ang mga sundalo at ang mga rebelde. April 19, araw ng linggo. 19 na tao ang namatay sa lugar na ito, sa Barangay Salamanca, bayan ng Toboso sa Negros Occidental. Sa isang insidente ng karahasan na ayon sa militar, tunggalian nila o palitan ng putok sa New People's Army o ang NPA, bagamat may mga panawagan ngayon na dapat masusi itong maimbestigahan. Ayon sa NPA, sa 19 na namatay, 10 lang ang kanilang miyembro o mga armado. Ang 9 raw ay mga sibilyan, kabilang na ang 2 estudyante ng University of the Philippines o UP, 2 banyaga na may dugong Pilipino o mga Filipino-Americans, 2 menor de edad at 1 community journalist. Nakapanayam ko rito si Lieutenant Colonel Eric Alfonso, Battalion Commander ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army. On 18 April, we received information po about the presence of this terrorist group nandito sa Barangay Salamanca. Itong grupo nga nitong si Roger Pavillar alias Jong or Arnel Tapang. Ang nakasagupa raw ng mga sundalo, commander ng Northern Negros Front ng NPA. Binigyan na nga ho siya ng reward. Sino ang makakapagturo, makakahuli sa kanya. Dahil nga sa mga violente at mga pagpatay na ginagawa niya rito. May inambus po sila rito that killed minors, student. Kilala raw ang grupo ni Favillar sa pagtunton at pagtugis ng mga pinaghihinalaan nilang espiya. Sa CCTV footage na ito, nakuha April 2, 2025 na i-record ang di umano pagbaril sa isang magsasakang pinaghinalaan nilang espiya. Grupo rin daw ni Favillar ang pumuntirya sa isang tanod sa katabing syudad ng Escalante.
hanggang nakatanggap daw kamakailan ng tip ang mga sundalo sa kinaroroonan ng grupo ni Fabiliar. Nag-start yung operations gabi ho ng 18, then 19 ho ng mag-aalas 4 ng umaga. Doon ho nangyari yung first encounter dito sa Sitio Sinugmawan. Mga gaano kalayo ho yung Mga aerial distance, mga 2.5 to 3 kilometers from here. Doon ho nagsimula yung putukan, tama ho. Tapos, Abang yung mga tropa natin papalapit sa armadong grupo. Naunahan sila. Nangyari ho doon is na-wounded yung ating tropa, isang ating sundalo. Doon ho naging start yung encounter. ito ho yung una Yes na po. palitan ng Apo. putok. Oho. Tapos, Doon ho na-recover yung mga rifle grenades, barrel and personal belongings and mga documents. Immediately, nung pagliwanag ho, kinandak yung pursuit operations. Abang papunta yung ating mga kasundaluhan dito sa tinatrack nila, may mga concerned citizen ho na nagsabi na dito nga ho yung direction nung grupo na to. Immediately ho, yung tropa natin is nagre-reposition dito. Dito ho nangyari yung decisive engagement. dito yung opo. matindi. Mawad Arlene nga, malagputan kang bala di haron. Nag-start po rito yung putukan 11 a.m. hanggang natapos ho yung matinding putukan 4 p.m. na. Wala naman lang sa kanang kuan sa buto-buto. Ilan po yung namatay dito? 5 ho yung nakuhang mga bangkay rito. Then may mga tropa rin ho tayong naka-position doon. So 19 ho lahat dito sa, Dito ho sa Sitio Plaringding. Tama po. So nasukol yung mga rebelde. Eventually ma'am, may nakatakas ho rito. Tumakas kasi nung- dyan sa palaisdaan. Siguro low tide pa to that time. Actually ma'am, may nakatakas according sa tropa natin. Yun ho yung mga possible na nahuli doon sa Talisay na nung 22 April. So ito, mga tama ng bala. Malaki hong bala ito. So may mga M14 ho sila eh. So may mga puno rito na makikita mo yung mga tinamaan. Kasama si Fabiliar sa 19 na nasawi sa inilabas namang pahayag ng CPP o ng Communist Party of the Philippines. Kinumpirma nila na miyembro nila si Fabiliar. You're maintaining na 24 firearms recovered and 19 yung namatay. Pag minatch, you're saying armed lahat yung namatay? I think the investigation, yung pro-NIR will be the one who will magsasabi ho. Because after the encounter, immediately we requested for the SOCO to conduct the processing. Pero ang mga pamilya ng 2 sa 19 na mga namatay, umaalma sa paratang na puro sila mga miyembro ng NPA, katulad ni Ruel Sabilio. Ordinaryo lang daw itong magsasaka, ayon sa kanyang kapatid na si Rosemary. Sabado, April 18, nang huli raw nilang nakitang buhay ang kapatid nilang si Ruel. Abi lang namo ba og naalang siya sa mga among mga tita. Pagkalinggo, hindi siya bumalik. Monday, nagtaka na yung magulang. Sinanap nila sa mga evacuation center. Wala naman. Kailan nyo nabalitaan na namatay siya? Lunes. Sa online nyo nakita yung Sa social picture? media. Anong reaction nyo nung nakita nyo na ganun? Nagtaka kami kung bakit nandoon siya. Hindi ba niya naikwento? Hindi. Ano to, civilian ba siya o sumama sa NPA sa pagkakaalam mo? Civilian ata, ma'am. Sa Civilian, pagkaalam. hindi siya sumali sa NPA. Araw-araw nandyan siya sa kanila eh. Sa aming pag-verify namin, yung wala siyang armas. Ito yung huling picture. Sa site na, ma'am. Wala na siyang buhay. Hindi namin matanggap. Hanggang ngayon, ma'am, hindi makasalita yung magulang niya. Ilang tama ng bala? Napa-autopsy nyo pa ba? Hindi na. Hindi na. Pero nakita namin 3 dito sa batok, saka dito, at saka dito sa Tagiliran. Mahal naman namin yung kapatid ni Sir. Hindi niya deserve, Sir. 3 buwan nang nawawala ang anak na babae ni Tatay Arturo na si Jolinda na 15 anyos lang na namaalam lang daw para mamasukang maging kasambahay. Nagulat na lang daw si tatay nung nabalitaan niya sa Facebook na kasama ito sa 19 na napatay. Tatay Arturo, kamusta ho kayo? Okay na lang ma'am, pero sakit din sa kuwang bata nga ang nana siya nga Ano ho nangyari dun sa anak nyo? nanangit naman na siya nako nga magpabulan siya ma'am. Tapos wako ko kabalo kung asa siya nakita ang puan, yung trabaho, Nawala siya, tapos hinanap nyo. Gaano katagal ho siya nawala? ano kabulan. Sabi nila yung NPA daw yung mga namatay. Wala ko ka kuha na ma'am. Tapos siya istorya nga muna.
Yung istorya, trabaho rin siya. Nasaan na po yung bangkay ng anak nyo? Bunga. Nilubong na, nilibing na. Nakikiramay ako ha. 2 sa 19 na namatay o ang tinatawag na ngayong Toboso 19, mga estudyante ng University of the Philippines. Sa UP Diliman, student counselor si Alisa Alano. When you put it in a ballot. Sa interview niya sa Philippine Collegian, ang student publication ng UP, punong-puno ito ng buhay. Lalo trademark niya ang kanyang pulang buhok. Ako po si Alisa Alano, ang chairperson ng League of Filipino Students UP Diliman. Alisa Alano is the head of Education and Research Committee of the USC, kung saan inaalam niya yung social reality ng bansa for the USC to have initiatives na mag-forward ng demands ng mga communities na yon. We go with the rural communities para alamin yung social reality doon. Hindi miyembro ng NPA si Alisa Alano. It is a massacre because the fact na 19 yung victims, 19 daw yung namatay, and walang casualties sa part ng military, 4 na tama sa likod. Ayun yung initial findings. Kabilang din sa mga namatay ang tinatawag nilang peasant organizer na sina Errol at estudyante rin ng UP Open University na si Maureen. Nag-start siya as yung volunteer nung last elections. From there, nag-start siya na magturo sa mga bata. Iba-ibang places na yung mga pinupuntahan niya. Bulacan, tsaka Batangas. Hindi ako naniniwala na NPA si Maureen. Paano natin malalaman yung sagot? Pinatay na nga nila eh. Hindi ko na-imagine na ganun yung magiging ending niya. Kasama rin sa mga nasawi ang community journalist na si RJ Ledesma, 30 anyos. Dating pinuno ng League of Filipino Students, Bacolod. Taong 2022, naging nominee rin siya para sa Kabataan Party List. Nagtrabaho rin bilang manunulat at editor ng Paghimutad, alternative media na nakabase sa Negros. Yari kami diri subong maghatag sang updates sa mga kalain-lain nga presinto nga gikadtuan namon. Ang madalas na kinover daw ni RJ sa iba't ibang mga bayan ng Negros, mga issue patungkol sa land grabbing at sa kalikasan. Kakilala niya at naging kaibigan na rin ang kapwa niya human rights activist na si Father Melvin. Siya yung nag-i-expose ng mga balitang hindi naririnig. Halimbawa po yung palm oil plantation, yung mga solar farm. Being community journalist, isa po yun sa kanyang commitment to involve himself to the community. They will testify, and I myself will testify that RJ is not an NPA. Hindi siya kumbatan. Nakita po natin yung bandolier po ay pinatong lang at hindi siya nakatali. And at the same time, baliktad po yung pagkalagay. At wala pong hawak na baril si RJ sa picture na pinapost sa social media. Isang linggo pa ang lumipas mula nung nangyari ang insidente sa Toboso nung lumabas ang balita na kabilang pala sa mga napaslang ang 2 Filipino-Americans. Sina Lyle Frijoles, 40 anyos, mula sa California sa Amerika at Kai Sorem, 26 anyos, mula naman sa Washington. Mga miyembro raw sila ng Anak Bayan, USA. Hustisya para sa Negros 19! Ayon sa pahayag ng kanilang mga pamilya nitong Miyerkules, nagpunta sa Negros ang dalawa sa paghangad nila na makilala ang pinag-ugatan ng kanilang lahi o Filipino roots. It was his compassion, curiosity, and determination to help more that brought him to Negros. Our family migrated abroad many generations ago, but Kai still wanted to learn more about our ancestry. Sangayon naman kami dito sa panawagan ng mga pamilya magkaroon ng independent and objective and impartial investigation dahil 19 ang patay dito at hindi pwedeng hayaan na ganun na lang ang significance ng kamatayan nila. Nung kasagsagan ng kaguluhan, napilitang magsipagbakwit ang 600 mga residente ng Barangay Salamanca. Kuyawa, may lagit sa bumbo, kuyawa lang ko kayo, ulbong kayo. Naibalik na naman sila after 48 hours. No? They were also given the proper provisions.
Ting, sulod mo dito lang ga. Murag dili pa jud guro safety kay naa pa may mga army gani ga monitor sa amo nga area. Nakausap ko ang kapitan ng barangay, si Romeo Sulta. Ngayon lang daw ito nangyari sa kanilang lugar. Yung 19 ho na namatay, meron ho bang taga rito? Actually, mayroon yung bata po. Beforehand, hindi namin alam na mayroon talagang kasama. Alaman namin yan, claim na. Masakit para sa amin kasi kawawa naman mga tao. Para na-trauma sila. Kasi since iba dyan, 75 years old, 80 years old, ngayon lang naranasan nilang ganyan. Mayroon pa nga estudyante daw ganyan. Sabi ko, wala man nakutisi sa amin. Yung dalawang taga-UP, yung dalawang PhilAm, yung mga, Wala din. mga banyaga, wala rin. Wala din. Sabi ko nga, kung nandito lang sila, magpasalamat kami. Dahil? Kasi malaman nila anong kabuhayan namin dito. May panawagan po kayo sa mga kinaukulan. Sana naman, hindi na maulit-ulit. Kailangan tulong-tulong tayo ba't isa sa atin. Kasi pag mangyayari yan, hindi makatulong sa atin yan. Tayo ang nagsira sa bayan natin. Tinaguri ang Sugar Bowl of the Philippines, ang isla ng Negros. Top exporter ng asukal ang Pilipinas noong dekada 70. Pero ang buhay ng mga magsasaka rito, hindi sintamis ng tubo. Actually, hindi na rin kami nagulat na nangyari. It was just a matter of time. Para siyang nagdaanak-nak na sugat ng Negros. Ang Negros ay isang napakalawak na region na andyan yung concentration kasi ng mga landlord. Kumita talaga ng tabo-tabo sa tubo at napapabayaan nila yung mga ordinaryong mamamayan sa Negros. Yung asidero nag-provide ng education, pagkain, trabaho, patay, kasal, bunyag, lahat. There are landowners to give them the correct wages. There are landowners to that. The problem here is that yung tao sa asyenda, very difficult for them to get out because they have nowhere to go. Noong dekada 80, ito ang larawang nakita ng buong mundo tungkol sa kalagayan ng Negros. Ang batang butot balat na si Joel Abong. Nagkaroon ng issue sa pag-i-export natin ng asukal, ang Negros ang tinamaan dyan. Sa mga nakalipas na dekada, wala gaanong ipinagbago ang buhay rito. Ang mga mahirap noon, mahirap pa rin. Hanggang ngayon, nagkakandakuba na sa pagtatanim at pag-aani ng tubo. Ayon sa ilang mga sakada o mga magsasaka ng tubo na aming nakausap, ang kita nila kada araw 100 hanggang 200 piso. Mahirap kay ako matanda na, di mo ko may sampo, lagwantar na ako. Sagay, isang tuka, kay alang mang, obra mo, karon 3 araw na lang ang limit sa sindiro. Ya, 3 araw, baom na pagampalit, bugas. Blaw bang amuang kita sa tubo. Sa alas 12 sa ito, maubran lang gimi, kay parang may agi gimi. Init kayo. Sa hindi tiyak na presyo ng asukal sa international market at ang pag-angkat naman ng gobyerno ng imported na asukal para dito sa Pilipinas, walang kasiguraduhang may ginhawang paparating. Ito ang itinuturong dahilan kung bakit noon hanggang ngayon may mga sumasanib sa mga armado. Parang slave labor na halos ang dating. Kaya laging maraming sumusulpot dyan ng mga NPA para labanan itong tinatawag nilang feudal na mga pamamalakad sa Negros. Kung ang mga tao sa Negros ay maayos lang ang pamumuhay, kung maayos silang pinapasahod, kung maayos yung kanilang kita sa tubo, mga ganyan, mawawala naman yan eventually. Ito rin daw ang mga problemang pinag-aaralan ng mga researcher at community journalists katulad ni na Alisa Alano at RJ Ledesma. Kung ikaw ay halimbawa mananaliksik or journalist, hindi ka naman Google ka lang ng Google eh. Pumunta ka sa area, mag-immerse ka doon at aralin mo kung ano talaga yung nangyayari. May karapatan tayo lahat na aralin ng lipunan. That doesn't mean na kung kasama ka ng mga NPA o pumunta ka sa NPA area, NPA ka na rin. Sabihin na natin, let's say, research. I was asking the people of that certain sitio. Wala namang nakahalubiro ng mga estudyante na as they were saying that they will be doing research. Wala ring nakakita sa kanila doon. Ang amon research doon sa Tuboso, hindi pa namin nakuha ang result kasi natay din yung researcher namin na nanghingi kami ng tulong na siya pumunta doon na si RJ Ledesma. Sabi rin ho nila, 10 lang daw ho yung miyembro nila doon sa 19 na namatay. Yun lang daw ho ang armado.
Ano hong masasabi nyo doon? Matinding kasinungalingan ho yun. Sinasabi nila na yung mga minors na nirecruit nila are civilians. Narinig naman ho natin siguro yung interview ng isang magulang ng minor de edad na mahigit 1 buwan na niyang hinahanap yung anak niya. So these are indications na talagang itong bata na to is nirecruit na ng armadong grupo ng CTG na to para maging child warrior. Yung 2 hong estudyante ng UP, yung 2 PhilAm, at yung community journalist. Civilian daw ho yun, hindi daw ho mga miyembro ng Naniniwala NPA. naman po tayo na yung civilians are not terrorists, activists are not terrorists, journalists are not terrorists, students are not terrorists. But the moment na humawak ka ng baril do sa spectrum of security natin, ibang usapan na yon. Nakita natin dito, they are armed, they are with this terrorist group. We have to historicize, I think, yung track record ng security forces, including AFP, including PNP, especially coming from a human rights lawyer. May track record sila that they plant evidence. They have track record of even staging crime scenes. Well, the evidence would speak for itself, no? Ang investigation ay ginakonduct na nga ng another third-party entity. Kami po ay fully cooperative dito sa investigation na ito. Nakita nyo naman po yung mga lumabas din po na photos dito. Kung yung ganun kadaming NPA at ganun kadami yung armas nila na 24 armas, hindi ko naman sinasabing kailangan mamatay ng mga sundalo, pero isa ang sugatan, hindi pa malala. Nagre-raise ng question yon. Kung talagang totoong matindi yung palitan ng putok, kaya nga kami nananawagan ng independent investigation. Sa giyera man o sa sagupaan, may sinusunod na mga alituntunin o batas katulad ng Geneva Convention. Yung tinatawag nilang hors de combat, kumbaga nahuli mo o di na makakalaw, di na makakalaban. Mananagot sa batas dapat. So huhulihin mo, kung sugatan, paayos mo yung sugat, dalhin mo sa korte. Kasi kung wala tayong batas ng digma, labo-labo na yan, di ba? Diyan nangyari mga massacre. Sa gitna ng mga pagdududa at espekulasyon, ang tanong, engkwentro nga ba ang nangyari o massacre? The burden ngayon para mag-explain kung paano sila at bakit sila napatay ay nasa military. Na sila naman ay hindi naman nila tinatangging pinatay nila. Hindi mo yun dapat i-shift yung burden na yun doon sa taong namatay na. Isa sa mga lagi naming nire-remind sa aming mga tropa, the international humanitarian law, yung pag-follow sa rule of engagement. Most of our troops are Catholics and we value life. But we are mandated by our duty na kailangan namin gawin. Factual naman pong sabihin na ako 41 years na ho akong journalist Mula noon hanggang ngayon, yun pa rin po yung kalaban, kahirapan. At yung kahirapan yan po yung sabi nila, nagbe-breed ng rebellion, kung bakit may mga sumasali po sa mga kaliwang grupo sa mga kalaban ng gobyerno. Ano masasabi niyo, Hudo? Well, totoo naman po yun na issue, na kahirapan. But we must remember na this is a democratic form of government. Nasa demokratikong po tayo, gobyerno. Isang component po ng democracy ang pagiging aktivista. So we need to know the difference between the activism and extremism. Hindi lang sa Toboso may nangyaring karahasan, meron din online. Hindi siya katanggap-tanggap. Napakinggan natin yung mga testimonya ng pamilya, gaano kasakit para marinig yung mga ganun na mga pasaring na naging corned beef, yung kanilang mga anak. Again, we're talking about persons here. Totoo silang mga tao. That is a systematic tactic ng pagtitihumanize ng mga alleged members ng New People's Army. May nagawa pa raw magpakalat ng di umano fake na larawan ng babaeng pula rin ang buhok, katulad ng kay Alisa na meron ding dalang armas. Pero kapag ini-reverse search, kuha pala ng isang babae sa bansang Myanmar. Kung titingnan mo ng account, nakalock, walang totoong identity, at paninirampuri po, cyber libeling yon at saka red tagging. Ang Philippine
Philippine National Police ang nag-iimbestiga ngayon sa pinangyarihan ng insidente at nagsagawa rin ng autopsy at paraffin test sa labi ng mga napatay. Tumanggi silang magbigay ng iba pang mga detalye dahil kasalukuyan pa raw ginagawa ang investigasyon. Ang Commission on Human Rights nagsasagawa na rin daw ngayon ng isang independent investigation. Ito po ay posibleng kaso for violation of international humanitarian law on the part of the Armed Forces of the Philippines. Of course, yung protection po na yon ng batas ay available lamang kung etong mga civilians na ito ay hindi nakisali doon sa hostilities. Pero kung sila po ay sumama sa hostilities, kahit po sila ay civilian, yung protection po ng international humanitarian law ay hindi na available. Samantala, nito lang Miyerkules, idineklara ng munisipyo ng Tuboso na persona non grata o hindi katanggap-tanggap ang CPP, NPA, NDFP sa kanilang bayan. Isa ang membro sa New People's Army, ang iba, dili, tungod kay sila ang tinuod na nagdala o kagubot niya sa Negros Island Region o sa tibuok nasod. Sa kabilang banda, may mga protesta rin at panawagan para sa katarungan sa mga napaslang. We are appealing na sana wala nang patayan. Pinaka-importante siguro sa amin, iwasan na po pagdadahas ng mga militar na nadamay ang mga civilian nga mga magsasaka. Hindi na tayo makipaglaban sa kapwa Pilipino natin, ang mga kapatid natin. Naanyayahan namin yung natitira sa kanilang grupo to return to the folds of the law. Ang iniisip ngayon ng mga tao, away lang yan ng NPA tsaka military. Actually, hindi. Away ito ng mga maliliit na mamamayan ng Negros laban dun sa sistemang umiiral doon na hindi talaga sila binibigyang pansin. Hindi sila nakikinabang sa biyaya ng lupa ng Negros. Yun ang problema. Dekada na ang binibilang ng mga hidwaan sa ating lipunan. Mga sundalo kontra mga rebelde o mga tinatawag na terorista. May kanya-kanyang ipinaglalaban at paniniwala. Pilipino kontra Pilipino. Lagputan kang bala di haron. Pero hanggat hindi natitigil ang sakitan at patayan sa mga tubuhan ng Negros, hindi lang asukal ang aanihin, kundi dugo,